Amoy ng pulbura. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lika habang nakatayo sa gitna ng malawak at malamig na lobby ng De Villa Tower. Hindi ang amoy ng mamahaling floor wax o ang banayad na halimuyak mula sa dambuhalang florera ng mga puting lila sa gilid, kundi ang pamilyar at masangsang na amoy ng pulbura matapos ang isang putok. Isang alaalang pilit niyang ibinabaon sa limot, ngunit laging sumusulpot sa mga pagkakataong hindi niya inaasahan. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa isang iglap, sapat lang para burahin ang imahe ng nagkalat na dugo sa semento. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Hindi ngayon, Angelica. Hindi dito. Ito ang bagong buhay niya. Ang pangalang Pilika ay ang kanyang baluti. Ang trabahong ito, ang pagiging isang gloripikadong alalay sa isang mayaman at makapangyarihang ay ang kanyang kuta. Isang pagkakataon para magtago sa paningin ng lahat, para maging anino sa isang mundong hindi na siya kilala. Kailangan niya itong gawin ng tama. Ang buhay niya ang nakasalalay dito. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Matalas. Nakapokus. Ang paningin niya ay parang sa isang agila, sinusuri ang bawat sulok ng lobby. Ang mga elevator sa kaliwa. Ang glass door na umiikot sa gitna. Ang security desk sa kanan kung saan may 2 gwardyang mukhang nainip. May 3 exit points. 2 TV's camera na kitang-kita niya at marahil ay 5 pa na nakatago. Tumatakbo na sa isip niya ang mga plano, mga ruta ng pagtakas, mga posibleng banta. Ito ang kanyang likas na ugali, isang bagay na hindi kayang burahin ng anumang bagong pangalan o bagong buhay. Miss Alcantara. Napalingon si Lika sa isang babaeng nasa mga 30 anyos, nakasuot ng isang formal na corporate attire. Siya siguro si Miss Jean, ang executive assistant na nakausap niya sa cellphone. Ako nga po, sagot ni Lika, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Ngumiti ang babae, ngunit hindi umabot sa mga mata nito. Kanina pa po kayo hinihintay ni Sir Ram. Sumunod po kayo sa akin. Tumango lang si Lika at sumunod, ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit tiyak. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na blazer, puting t-shirt sa ilalim, at dark wash jeans na madaling ikilos. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na ponytail. Praktikal. Epektibo. Walang arte. Huminto sila sa harap ng isang pribadong elevator. Pagbukas nito, pumasok sila at pinindot ni Elis Jean ang pinakatuktok na palapag, ang penthouse. Habang umaakyat ang elevator, hindi mapigilan ni Lika na suriin ang refleksyon niya sa makintab na pinto. Ang mukha niya ay seryoso, walang emosyon. Ito ang maskarang kailangan niyang isuot. Ang maskara ni Lika. Nabanggit ko na po kay Sir Ram na dating security personnel po kayo sa isang hotel, sabi ni Elif Jean, sinusubukang basagin ang katahimikan. Very particular po si Sir sa kanyang security. Lalo na po ngayon. Naiintindihan ko, tipid na sagot ni Lika. Tumunog ang elevator at bumukas sa isang pasilyong mas mukha pang lobby ng isang 5-star hotel. Sa dulo nito ay isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Kumatok si Miss Jean bago ito buksan. Sir, narito na po si Miss Alcantara. Ang opisina ay napakalaki. Ang isang pader ay purong salamin na nagbibigay ng perpektong tanawin ng buong Bonifacio Global City. Nakaupo sa isang dambuhalang lamesa sa gitna ang isang lalaki, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa labas. Dahan-dahan itong umikot sa kanyang swivel chair, at sa unang pagkakataon, nakita ni Lika ang mukha ng kanyang bagong amo. Si Ramon Ram de Villa. Matikas ang kanyang tindig kahit pa nakaupo. Ang suot niyang dark blue suit ay tila hinulma sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha seryoso at matalim ang mga mata. May kung anong otoridad sa kanya na nagpapahiwatig na sanay siyang nasusunod ang lahat ng gusto niya. Hindi man lang ito tumingin kay Lika. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Miss Jean. You can go. Yes, sir. Mabilis na umalis ang assistant at isinara ang pinto. Iniwan silang dalawa sa nakabibinging katahimikan. Ilang segundo ang lumipas. Tinitigan lang siya ni Ram mula ulo hanggang paa, na parang isang produktong sinusuri kung may depekto. Naramdaman ni Lika ang unti-unting pag-init ng kanyang pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa inis. Iyan ang isusuot mo,
Tanong ni Ram, ang boses ay malamig at walang bahid ng anumang pagbati. Kumunot ang noo ni Lika. May problema ba sa suot ko, sir? I expect professionalism, Miss Alcantara, sabi ni Ram, na sa wakas ay tumayo at lumakad palapit sa kanya. Mas matangkad ito sa inaakala niya. Hindi ko kailangan ng bodyguard na mukhang pupunta sa mall. I need someone who looks the part, someone who commands respect, not someone who looks like this. Itinuro nito ang kanyang suot. Napatiimbagang si Lika. Aba, sino ba ang lalaking ito sa akala niya? Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang trabaho ko po ay protektahan kayo, hindi maging dekorasyon sa tabi ninyo. Mas madali akong makakakilos sa suot kong ito. Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Ram. At ano ang gagawin mo? Itutulak mo sila. The mere presence of proper security detail is a deterrent. Your presence is distracting. Kung ang hanap niyo po ay isang taong nakatayo lang dyan na parang estatwa, marahil ay nagkamali kayo ng kinuha, diretsong sagot ni Lika, hindi nagpatinag sa titig nito. Nagulat si Ram sa kanyang pagsagot. Tila hindi ito sanay na may sumasagot sa kanya ng ganoon. Tinitigan niya si Lika ng mas matagal na para bang sinusubukan nitong basahin ang nasa isip niya. May meeting ako sa labas. Sumunod ka. At bukas, siguraduhin mong mas presentable ang itsura mo, sabi nito bago siya talikuran at kinuha ang kanyang briefcase. Walang imik na sumunod si Lika, habang sa loob-loob niya ay kumukulo na ang dugo niya. Presentable. Kung alam mo lang kung ano ang kaya kong gawin, baka hindi ka na magsalita ng ganyan. Habang naglalakad sila palabas ng gusali at papunta sa basement parking, nanatiling alerto si Lika. Ang kanyang mga mata ay gumagala, sinusuri ang bawat taong nakakasalubong nila. Ang kanyang atensyon ay nahahati sa pagbabantay sa paligid at sa pagkontrol sa kanyang inis sa aroganting lalaking nasa unahan niya. Ang basement parking ay malawak at medyo madilim, tanging ang mga ilaw sa itaas ang nagsisilbing liwanag. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay umaalingaw sa semento. Papunta sila sa isang itim na luxury sedan na nakaparada sa isang pribadong espasyo malapit sa exit. Habang papalapit sila sa sasakyan, isang tunog ang biglang pumukaw sa atensyon ni Lika. Ang ugong ng isang makina na biglang bumilis. Napalingon siya. Mula sa isang madilim na kanto sa kanilang kanan, isang puting van ang humaharurot, diretsong papalapit sa kanila. Walang pag-aalinlangan. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Sir, dapa, sigaw ni Lika. Bago pa man makapag-react si Ram, hinablot na ni Lika ang kwelyo ng suit nito at itinulak ito ng buong lakas. Sabay silang bumagsak sa sahig, gumulong palayo sa daan ng van. Naramdaman ni Lika ang magaspang na semento sa kanyang braso at tagiliran habang ginawa niyang panangga ang sariling katawan para kay Ram. Isang malakas na screech ng preno ang pumunit sa hangin. Ang van ay huminto ng biglaan, ilang pulgada lang mula sa kung saan sila nakatayo kanina. Nakahiga si Lika sa ibabaw ni Ram, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib dahil sa adrenaline. Ang buong paligid ay biglang tumahimik. Ayos ka lang ba? Tanong niya kay Ram, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Tulala lang si Ram, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa van. Bumukas ang pinto ng van at isang lalaking mukhang natataranta ang lumabas. Nako! Sorry po. Sir! Nawalan po ako ng preno. Delivery po. Sorry po, sigaw nito, nanginginig ang buong katawan. Dahan-dahang tumayo si Lika, tinulungan si Ram na makatayo. Pinagpagan niya ang kanyang sarili, habang si Ram ay nakatingin lang sa kanya, tapos sa delivery van, tapos pabalik sa kanya. Isang halo ng gulat, kahihiyan, at isang bagay na hindi matukoy ni Lika ang makikita sa kanyang mukha. Ang mga security guard ng building ay nagsidatingan na, papalapit sa driver ng van. Tumingin si Ram kay Lika, sa gusot nitong damit at sa gasgas sa braso nito. Ikaw ayos ka lang? Tumango si Lika. Trabaho ko po ito. Walang masabi si Ram. Ang lahat ng kayabangan niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Gabi na nang makauwi si Lika sa kanyang maliit na apartment. Simple lang ito, halos walang gamit. Isang kama, isang maliit na mesa, at isang upuan. Ang mga pader ay puti at walang anumang palamuti. Isang lugar na madaling lisanin. Isang lugar na hindi matatawag na tahanan.
Matapos maligo, humarap siya sa maliit na salamin sa banyo. Ang malamig na tubig ay tila hindi sapat para hugasan ang pagod at inis ng buong araw. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng may seryosong mukha, ang mga matang laging alerto. Ngunit sa ilalim niyon, nakita niya ang bahagyang panginginig ng kanyang labi, ang bakas ng gasgas sa kanyang braso mula sa pagbagsak kanina. Isang paalala. Isang pisikal na marka ng kanyang bagong trabaho. Hindi niya masisisi ang sarili kung bakit siya iritado. Ang pagiging bodyguard ay isang bagay, ngunit ang pagsilbihan ang isang taong kasing arogante ni Ram de Villa ay ibang usapan. Presentable. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang salitang iyon. Para sa kanya, ang pagiging handa ay mas mahalaga kaysa sa pagiging presentable. Ngunit sa mundo ni Ram, tila mas mahalaga ang itsura kaysa sa laman. Lumabas siya ng banyo at naglakad patungo sa paanan ng kanyang kama. May isang maliit at lumang bowl na kahoy doon, ang nag-iisang personal na gamit na dinala niya sa apartment na ito. Ang lahat ng iba pa ay pag-aari ng may-ari ng unit. Dahan-dahan siyang umupo sa sahig at binuksan ang bowl. Ang amoy ng lumang papel at alaala ang sumalubong sa kanya. Sa loob, may iilang bagay lang, isang nakatuping bandila, isang service medal, at isang maliit na sobre. Kinuha niya ang sobre at inilabas ang laman nito. Isang kupas na litrato. Ang mga daliri niyang nanginginig ay marahang hinaplos ang larawan. 2 tao ang naroon, parehong nakasuot ng malinis na uniporme ng pulis. Ang isa ay siya, mas bata, mas payat, at may isang ngiting abot tenga, puno ng pag-asa at pangarap. Ang mga mata niya ay nagniningning. At sa tabi niya, isang lalaking nakaakbay sa kanya, ang ngiti nito ay mas malawak pa kaysa sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng buhay at kalokohan. Sila'y magkababata, magkasamang lumaki, magkasamang nangarap maging pulis, at magkasamang tinupad iyon. Ang maskarang buong araw na suot ni Lika ay unti-unting gumuho. Ang tigas ng kanyang mukha ay lumambot, at naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang bigat na laging naroon. Ang kanyang hinlalaki ay marahang gumuhit sa mukha ng lalaki sa litrato. Miguel T. Isang pangalan ang halos pabulong na lumabas sa kanyang mga labi, puno ng sakit at pangungulila. Isang butil ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at pumatak sa ibabaw ng litrato. Mabilis niya itong pinunasan, takot na mabura ang imahe ng kanyang nakaraan, ang nag-iisang imahe ng kaligayahang meron siya. Ito ang dahilan. Ang mukhang ito ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Kung bakit tinitiis niya ang lahat ng ito. Isang pangakong binitiwan niya sa ibabaw ng isang malamig na puntod. Hustisya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at muling bumalik ang amoy ng pulbura. Kinabukasan, pilit na iwinaksi ni Ram ang mga nangyari sa isip niya. Ang insidente sa parking lot ay isang kakatwang aksidente, isang pagkakamali. Iyon lang. Ngunit habang nakaupo siya sa dulo ng mahabang conference table, pinamumunuan ang isang board meeting, hindi niya maiwasang mapansin ang babaeng nakatayo malapit sa pinto. Si Lika. Nakatayo ito roon na parang isang estatwa, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, gumagalaw, sinusuri ang bawat isa sa mga board member na naroon. Bago magsimula ang pulong, iginiit nitong suriin ang ihi ng bawat papasok, kahit pa ang mga taong 20 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya. May iilang nagreklamo, ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Lika ay sapat na para patahimikin sila. Nakakainis. Nakakainis ang kanyang presensya. Isang buhay na paalala na may banta sa kanyang buhay, na kailangan niya ng proteksyon. Isang paalala ng sarili niyang kahinaan. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating bilhin ang majority shares ng Accorp bago matapos ang quarter na ito, pagtatapos ni Ram sa kanyang presentasyon. Tumingin siya sa paligid. Ang lahat ay tumatango, sumasang-ayon. Sanay na siya rito. Ang kanyang salita ay batas sa loob ng silid na ito. Ngunit nang dumapo ang tingin niya kay Lika, sinalubong siya ng isang pares ng mga matang hindi nagpapakita ng paghanga o takot. Tinitingnan lang siya nito. Nagbabantay. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Ram, isang bahagyang malisyosong paraan para subukan ito. Enoch Alcantara. Tawag niya, ang kanyang boses ay umalinggaw sa tahimik na silid. Lahat ng mga mata ay napunta kay Lika. Hindi man lang ito natinag. Sir!
Sa iyong profesional na opinyon, nagsimula si Ram, dahan-dahan, na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Sino sa mga naririto sa silid na ito ang pinakamalaking security risk? Natahimik ang lahat. May iilang na palunok. Naramdaman ni Ram ang isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Tingnan natin kung paano ka lulusot dito. Kalmadong sinuri ni Lika ang bawat mukha sa silid, bago muling ibinalik ang kanyang tingin kay Ram. Ang taong nagtanong ng ganyang tanong sa harap ng lahat, Sir. Isang nanunuyang tawa ang kumawala sa isa sa mga board member, ngunit agad itong namatay nang makita ang itsura ni Ram. Ang ngiti ni Ram ay naglaho. Muli, nagulat siya sa katapangan nito. Sa halip na mapahiya, ibinalik nito ang hamon sa kanya. Meeting adjourned, sabi ni Ram, ang boses ay mas malamig kaysa kanina. Gabi na nang matapos ang lahat ng trabaho ni Ram. Isa-isang nagpaalam ang kanyang mga empleyado hanggang sa silang dalawa na lang ni Lika ang natira sa penthouse office. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, nanatili itong nakatayo malapit sa pinto, tahimik na nagbabantay. Ang presensya nito ay parang isang aninong hindi niya matakasan. Let's go, sabi niya, hindi ito tinitingnan. Tahimik silang bumaba sa parking lot. Habang papalabas sila ng DEC, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan na para bang ibinubuhos ng langit ang lahat ng galit nito. Ang mga patak ng ulan ay humahampas sa bintana ng kotse, at ang mga wiper ay hirap na sa pagtataboy sa mga ito. Nasa kahabaan na sila ng isang madilim at hindi pamilyar na kalsada, isang shortcut na iminungkahi ng Waze, nang biglang umubo ang makina ng sasakyan. Nag-sputter ito ng 2 beses bago tuluyang namatay. Ang malakas na ugong ng makina at aircon ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na binasag lamang ng walang tigil na pagpatak ng ulan sa bubong. Damn it, mura ni Ram. Sinubukan niyang i-start muli ang kotse, pero wala. Patay na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang driver o si Marco, ngunit gaya ng inaasahan sa isang pelikulang puno ng glitch, wala itong signal. No signal, sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa kay Lika. Tumingin siya sa labas. Kadiliman. Ang mga puno sa gilid ng kalsada ay parang mga halimaw sa dilim. Wala silang magawa kundi maghintay. Lumipas ang ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang ulan. Naging awkward ang katahimikan. Nararamdaman ni Ram ang bawat paghinga ni Lika sa tabi niya. Tumingin siya rito. Nakatingin din ito sa labas, ang mukha ay seryoso, alerto pa rin kahit na stranded sila sa gitna ng kawalan. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya, hindi alam kung saan nanggaling ang tanong. Napalingon ito sa kanya, bahagyang nagulat. Saan po? Sa pagiging ganyan, sabi ni Ram, ikinumpas ang kamay. Laging alerto. Laging naghihinala. Parang laging may kalaban. Hindi ito sumagot kaagad. Ibinalik nito ang tingin sa bintana. Ang pagiging kampante ang nakamamatay, sir. May kung anong pait sa boses nito na pumukaw sa atensyon ni Ram. Napabuntong hininga siya, isinandal ang ulo sa headrest. Ang ulan, ang dilim, ang pagkakakulong sa loob ng kotse, may kung anong ibinabalik ito sa kanyang alaala. Trust it's a fragile thing, bulong niya, hindi alam kung bakit niya sinasabi ang mga iyon. Parang babasagin. Kapag nabitawan mo, kahit anong pilit mong pulutin at buin ang mga piraso, hindi na maibabalik sa dati. Laging may lamat. Tumingin siya sa mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Naalala niya ang isang gabi, halos kapareho nito. Umuulan din kasama niya ang babaeng inakala niyang mamahalin niya habang buhay. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. Ang babaeng siya rin palang sasaksak sa kanya sa likod, ipagkakanulo siya para sa pera at kapangyarihan ng kanyang karibal. Kaya siguro mas gusto kong kontrolin ang lahat, pagpapatuloy niya, ang boses ay mas mahina na. Kapag kontrolado mo ang sitwasyon, walang makakapanakit sa'yo. Walang makakapagtaksil sa'yo. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya ang mga bagay na ito sa ibang tao. Bakit niya sinasabi ito sa kanyang bodyguard, na halos isang araw pa lang niyang kilala? Marahil dahil sa ulan. O dahil sa katahimikan. O dahil sa paraan ng pakikinig nito, tahimik, hindi nang husga. Tumingin siya kay Lika, naghihintay ng reaksyon. Inaasahan niyang makikita ang awa o pangungutya, ngunit wala. Tumingin lang ito sa kanya, at sa isang iglap, nakita niya ang isang bakas ng kalungkutan sa mga mata nito,
isang kalungkutan na tila pamilyar sa kanya. Mahirap pong magtiwala, sabi lang nito sa mahinang boses. Sa simpleng mga salitang iyon, naramdaman ni Ram ang isang koneksyon. Isang pag-unawa na hindi niya naramdaman mula sa kahit sino sa loob ng mahabang panahon. Biglang nanigas si Lika. Ang kanyang mga mata ay nanliit, nakatuon sa side mirror. Ano yon? Tanong ni Ram. Yung itim na van, sabi ni Lika, ang kanyang boses ay biglang naging matalas at puno ng tensyon. Ilang beses na nating nakakasalubong kanina pa sa C5. Akala ko nagkataon lang. Kumunot ang noo ni Ram. Baka naman. Hindi ito aksidente, putol ni Lika sa kanya. Tumingin si Ram sa side mirror. May isang itim na van nga, nakahinto mga 50 metro sa likuran nila, ang mga ilaw ay patay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ram. Bigla, isang malakas na katok sa bintana sa gilid niya ang halos magpalundag sa kanya sa kinaupuan. Napamura si Ram sa gulat, habang si Lika ay agad na napahawak sa isang bagay sa ilalim ng kanyang blazer. Nang tumingin sila sa bintana, isang pamilyar na mukha ang nakadungaw, basang-basa ng ulan. Sir Ram, okay lang kayo? Si Marco Solis. Ang kanyang head of security. Ang kanyang matalik na kaibigan. Sinusundan ko kayo mula pa sa opisina, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nababahala. May masamang kutob ako. Ang pagsulpot ni Marco Solis sa gitna ng kawalan, sa gitna ng ulan, ay hindi nakapagpakalma kay Lika. Bagkus, mas lalo lang nitong pinatindi ang kanyang pag-aalala. Ang mga taong sanay sa panganib ay hindi naniniwala sa ganoong klaseng mga pagkakataon. Kinabukasan, habang nasa sasakyan sila papasok ng opisina, sinubukan niyang iparating ang kanyang duda kay Ram. Sir, tungkol kay M. Solis kagabi, panimula niya, pinapanatiling neutral ang kanyang boses. Anong meron kay Marco? Tanong ni Ram, ang atensyon ay nasa kanyang tablet. He saved us. Kung hindi siya dumating, baka hanggang ngayon ay nandoon pa rin tayo. Masyadong perpekto ang timing niya, sir, sabi ni Lika. At yung itim na van na sinusundan tayo, bigla na lang naglaho nang dumating siya. Sa wakas ay ibinaba ni Ram ang kanyang tablet at tiningnan siya, isang pamilyar na iritasyon ang gumuhit sa mukha nito. Marco has been Isvay friend since we were kids, Lika. He's the head of Isvay security team. Ang trabaho niya ay bantayan ako. That's what he did. Baka naman ang masamang kutob na sinasabi niya ay dahil sa itim na van na yon, kaya siya sumunod. Hindi na umimik si Lika. Alam niyang wala siyang patunay. Ang tanging meron siya ay ang kanyang pakiramdam, isang pakiramdam na pinatalas ng maraming taon sa serbisyo, isang kutob na maraming beses nang nagligtas sa kanyang buhay. Ngunit para kay Ram, ito ay paranoia lamang. Isinara na lang niya ang kanyang bibig at mas pinatalas ang kanyang mga mata sa daan. Ang banta ay dumating makalipas ang 2 araw. Isang malaking charity gala ang idinarao sa isang 5-star hotel. Ang De Villa Group ay isa sa mga major sponsor. Para kay Ram, ito ay isang gabi ng pakikipagkamay, ng mga peking ngiti at ng pagpapakitang gilas. Para kay Lika, ito ay isang bangungot. Ang ballroom ay puno ng mga taong mayayaman at makapangyarihan, lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng pabango at tunog ng masayang tawanan at malamyos na musika. Ngunit sa paningin ni Lika, ang bawat sulok ay isang posibleng panganib. Ang mga bintana sa 2 palapag. Ang mga service door. Ang dami ng taong halos hindi na magkaugaga. Manatili ka lang sa malapit, utos ni Ram sa kanya bago ito makipaghalo sa mga bisita. Hindi na kailangang sabihin iyon. Si Lika ay naging anino ni Ram, laging may 2 hakbang na pagitan, ang mga mata ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Nakita niya si Marco sa kabilang dulo ng ballroom, abala sa pagbibigay ng instruksyon sa ibang mga security personnel sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Mukha itong abala. Masyadong abala. Dumating ang oras para sa talumpati ni Ram. Bilang kinatawa ng pangunahing sponsor, kailangan niyang magsalita. Habang paakyat ito sa entablado, sinuri ni Lika ang buong paligid. Ang mga ilaw na nakatutok sa stage. Ang mga cameraman. Ang mga bintanang salamin sa itaas na nakatanaw sa buong ballroom. May kung anong hindi tama. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at pamilyar. Nagsimula nang magsalita si Ram.
Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, madaling makuha ang atensyon ng lahat. Ngunit ang atensyon ni Lika ay nasa iba. Doon sa mga bintana sa itaas. May nakita siyang bahagyang paggalaw. Isang refleksyon ng liwanag na hindi dapat naroroon. At pagkatapos nakita niya ito. Isang maliit, nagniningning na pulang tuldok. Gumapang ito mula sa pader, papunta sa sahig ng entablado, at dahan-dahang umakyat sa binti ng suot ni Ram. Ang puso ni Lika ay tila tumigil sa pagtibok. Laser sight. Sniper. Wala nang oras para mag-isip. Wala nang oras para magbigay ng babala. Ang kanyang katawan ay kumilos bago pa man maproseso ng kanyang isip ang lahat. Sir! Ang kanyang sigaw ay napuno ng adrenaline. Sa isang iglap, ang babaeng tahimik na nakatayo sa gilid ay naging isang malabong imahe ng bilis at determinasyon. Patakbo siyang umakyat sa entablado. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ram nang makita siya nitong papalapit na parang isang humaharurot na bala. Hindi siya nagsalita. Hinablot niya ang balikat ni Ram at itinulak ito ng buong lakas, kasabay ng pagpapatirapan niya. Isang malakas na putok ang pumunit sa hangin, sinundan ng tunog ng nabasag na salamin sa likuran nila. Nagpagulong-gulong sila sa sahig ng entablado. Ginamit ni Lika ang kanyang katawan para salagin ang pagbagsak ni Ram. Nagkagulo ang mga tao. Mga sigawan. Takbuhan. Ang magandang gabi ay naging isang eksena ng purong chaos. Nang narinig niyang sabi ni Ram sa ilalim niya, halatang naguguluhan pa rin. Manatili kang nakadapa, utos ni Lika, ang kanyang boses ay matigas at puno ng otoridad na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang mga security team ni Marco ay mabilis na umakyat sa entablado, pinalibutan sila. Clear! Clear, sigaw ni Marco. Dalhin niyo si Sir Ram sa ligtas na lugar. Ngunit hindi gumalaw si Lika. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nabasag na bintana sa itaas. Yung sniper, sabi niya, humihingal. Bago pa man may makapigil sa kanya, mabilis siyang tumayo at tumakbo papunta sa hagdanan. Pagdating niya sa itaas, wala ng tao. Bukas ang bintana. Isang basyo ng bala ang nakakalat sa sahig. Tumakas na ang salarin. Alam niyang wala na itong mahahabol. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Sa may gilid ng bintana, sa alikabok, may isang simbolong inukit. Isang pakpak ng agila na may ahas na nakapulupot dito. Nanigas si Lika. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang simbolo ng isang hindi opisyal na death squad sa loob ng puwersa ng pulisya, isang grupong pinamumunuan ng isang tao. Bumalik siya sa ibaba. Ang gulo ay unti-unti nang kumakalma. Dinala si Ram sa isang pribadong silid. Pagpasok ni Lika, nakita niya itong nakaupo, nakatingin sa kawalan, halatang nabigla pa rin. Kinailangan silang dumaan sa ospital para masigurong walang nasaktan. May maliit na galo si Lika sa braso at tagiliran mula sa paggulong nila sa entablado. Habang nililinis ng isang nurse ang kanyang mga sugat sa isang maliit na emergency room, pumasok si Ram. Lumabas muna kayo, sabi niya sa nurse. Naiwan silang dalawa. Umupo si Ram sa upuan sa tabi niya. Ilang sandali itong hindi nagsalita, tinitingnan lang ang braso ni Lika na ginagamot. Salamat, sabi nito sa wakas, ang boses ay mahina. Tumingin ito sa kanyang mga mata. You saved my life. Hindi sumagot si Lika. Huminga ng malalim si Ram. I was wrong about you. Pag-amin nito, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Lika mula rito dati, pagsisisi. Hinawakan nito ang kanyang kamay, yung kamay na walang galos. Ang paghawak nito ay marahan ngunit matatag. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, sa gitna ng amoy ng antiseptiko, naramdaman ni Lika ang init mula sa kamay nito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, nakaramdam siya ng isang bagay na iba. Isang bagay na hindi takot, hindi galit, hindi pagbabantay. Isang bagay na halos hindi na niya matandaan kung ano. Ang insidente sa charity gala ay isang malakas na sampal ng katotohanan para kay Ram. Ang banta ay hindi na isang malayong konsepto o isang bagay na mababasa lang niya sa mga security report ni Marco. Ito ay totoo. Isang bala. Isang nabasag na salamin. At ang bigat ng katawan ni Lika sa ibabaw niya, nagsisilbing panangga sa pagitan niya at ng kamatayan.
Kinabukasan, habang nagkakape siya sa kanyang opisina, hindi mawala sa isip niya ang babae. Hindi na siya ang nakakainis na bodyguard na sumisira sa kanyang araw. Siya na ngayon ang dahilan kung bakit may araw pa siya. Pumasok si Marco sa opisina, may dalang folder. Sir, ito na ang initial report sa nangyari kagabi. Tiningnan lang ni Ram ang folder. Gusto kong manirahan si Lika sa mansyon. Natigilan si Marco, bahagyang nanlaki ang mga mata. Sir, sigurado po kayo? Kailanman ay hindi pa ako naging masigurado, sabi ni Ram, ang boses ay matatag. Kung kaya nila akong subukang patayin sa isang lugar na puno ng tao, kaya nila itong gawin kahit saan. Lalo na sa kanya. Siya ang humarang sa kanila. Target na rin siya ngayon. May lohika sa sinabi ni Ram, ngunit alam niya sa sarili niyang may mas malalim na dahilan. Ang imahe ni Lika na nakahiga sa sahig, ang katawan ay nakapanangga sa kanya, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad ang bumalot sa kanya. Kailangan niya itong protektahan. Pero sir, baka hindi siya pumayag, sabi ni Marco. Hindi ko siya tinatanong, sagot ni Ram. Inuutusan ko siya. Gaya ng inaasahan, tumanggi si Lika. Hindi po kailangan, sir, sabi niya nang ipatawag siya ni Ram sa opisina. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Mas ligtas ako sa apartment ko dahil walang nakakaalam noon. Hanggang kahapon, Lika, giit ni Ram, tumayo at hinarap ito. Iniligtas mo ako. Nakita ka ng lahat. Kung sino man ang nasa likod nito, kilala ka na nila. Alam na nila ang itsura mo. Hindi magtatagal, malalaman din nila kung saan ka nakatira. Ang tanging lugar na masasabi kong ligtas ka ay kung nasaan ako. At iyon ay sa bahay ko. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito, ang likas na kawalan ng tiwala. Ayokong maging pabigat, mahinang sabi nito. Hindi ka pabigat, sabi ni Ram, bahagyang lumambot ang boses. This is a security measure. For both of us. Hindi ito negosasyon. Sa huli, wala itong nagawa kundi sumang-ayon. Nang gabing iyon, sinundo niya si Lika sa apartment nito. Isang maliit na bag lang ang dala nito, sapat lang para sa ilang araw. Habang nagmamaneho sila papunta sa mansyon, muli na namang bumalot ang katahimikan sa loob ng kotse. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na ito ang awkward na katahimikan ng dalawang taong hindi magkasundo, kundi isang katahimikang may bigat, may pag-aalala. Pagpasok nila sa gate ng mansyon, hindi napigilan ni Ram na sulyapan si Lika. Nakatingin ito sa dambuhalang bahay na nasa harapan nila. Ngunit wala siyang makitang pagkamangha o inggit sa mukha nito. Sa halip, ang mga mata nito ay abala sa pagsusuri, tinitingnan ang taas ng pader, ang mga gihis camera, ang mga posibleng blind spot kahit sa pagkakataong ito, trabaho pa rin ang nasa isip nito. Napangiti si Ram ng bahagya. Welcome to In by Home, sabi niya. Isang matandang kasambahay, si Manang Elena, ang sumalubong sa kanila. Sir Ram, mabutit nakauwi na kayo. Handa na po ang hapunan. Salamat, Manang. Siya nga po pala si Lika. Dito na siya titira simula ngayon, sabi ni Ram. Ninisyan ni Manang Elena si Lika. Naku, mabuti naman at may makakasama na si Sir dito. Halika, iha. Manang, pakihatid na lang po ang gamit niya sa guest room. Yung katabi ng kwarto ko, utos ni Ram. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Lika. Malinaw na hindi nito nagustuhan ang ideyang magkatabi ang kanilang mga silid. Ngunit wala itong sinabi. Matapos ang isang tahimik na hapunan, ipinakita ni Ram kay Lika ang magiging silid nito. Malaki ito at elegante, may sariling banyo at isang maliit na balkonahe. Kung may kailangan ka, katukin mo lang ang kwarto ko, sabi ni Ram bago ito iwan. Gabi. Hindi makatulog si Ram. Pabalik-balik siya sa kanyang kama. Ang mga pangyayari sa nagdaang mga araw ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Bumangon siya at nagpasya na kumuha ng tubig sa kusina. Pagdating niya roon, naabutan niya si Lika. Nakaupo ito sa may kitchen island, umiinom ng isang basong gatas, nakatulala sa kawalan. Nakasuot lang ito ng isang simpleng puting t-shirt at gray na pajama pants. Ang buhok nito ay nakalugay, bahagyang basa pa. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito na hindi mukhang bodyguard. Mukha lang itong isang babaeng maraming iniisip.
Hindi ka rin makatulog, tanong ni Ram, sinisira ang katahimikan. Napapitlag si Lika at napalingon sa kanya. Sir! Yun, kumuha lang ako ng gatas. It's okay. This is your house too, for now, sabi ni Ram habang kumukuha ng tubig. Sumandal siya sa counter sa tapat nito. Marami ka bang iniisip? Umiling si Lika. Naninibago lang po siguro. Tumango si Ram. Sa ilang sandali, tinitigan lang nila ang isa't isa. Walang salita, ngunit parang may isang pag-uusap na nagaganap sa pagitan ng kanilang mga mata. Sige po, sir. Akyat na ako, sabi ni Lika, tumayo at inilagay ang baso sa lababo. Lika, tawag ni Ram. Salamat ulit. Tumango lang ito at mabilis na umalis. Naiwan si Ram sa kusina, iniisip kung tama ba ang desisyon niyang dalhin ito rito. Hindi para sa seguridad, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan ng isip. Madaling araw. Isang sigaw ang gumising kay Ram. Napabalikwas siya ng bangon, ang puso niya ay agad na kumabog ng mabilis. Ang sigaw ay nanggaling sa katabing silid. Sa silid ni Lika. Walang pag-aalinlangan, lumabas siya ng kanyang kwarto at tinungo ang pinto ni Lika. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang ilaw mula sa labas ang nagsilbing liwanag sa madilim na silid. Nakita niya si Lika sa kama, nagpupumiglas, ang mukha ay puno ng pawis at takot. Ang mga kamay nito ay nakahawak sa kumot na para bang may kalaban itong hindi nakikita. Huwag! Miguel! Huwag! Naririnig ni Ram ang mga salitang sinasambit nito, mga salitang puno ng pighati at desperasyon. Binabangungot ito. Isang masamang panaginip. Lumapit siya sa kama. Sa isang iglap, hindi niya alam ang gagawin. Ngunit nang makita niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi nito, kumilos siya. Umupo siya sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang balikat nito. Lika, mahinang tawag niya. Lika, gising. It's just a dream. Nagulat ito sa kanyang paghawak. Huwag. Live, ligtas ka, sabi ni Ram, ang boses ay mas mahinahon pa. Nandito ka lang. Walang mananakit sa'yo. Panaginip lang yan. Paulit-ulit niyang sinabi ang mga salita na parang isang kantang pampatulog. Dahan-dahan ang pagpupumiglas ni Lika ay huminto. Ang kanyang paghinga ay unti-unting kumalma. Ang mga kamay nito ay bumitaw sa kumot. Nananatiling nakapikit ang mga mata nito, ngunit ang takot sa mukha nito ay napalitan ng isang payapang ekspresyon. Nanatili si Ram na nakaupo roon ng ilang minuto, pinagmamasdan ang paghinga nito, sinisigurong ayos na ito. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot nito. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kahinaan nito. Ang bigat na dinadala nito na pilit tinatago sa likod ng isang matapang na anyo. At sa halip na makaramdam ng pagdududa, isang matinding pagnanais na protektahan ito ang naramdaman niya. Tahimik siyang tumayo at lumabas ng silid, maingat na isinara ang pinto. Bumalik siya sa kanyang kwarto, ngunit hindi na siya makatulog. Ang imahe ni Lika na umiiyak sa kanyang panaginip, ang pangalang sinambit nito, Miguel, ay umuukit sa kanyang isipan. Sino si Miguel? Ano ang nangyari sa kanya? Ano ang mga demonyong pilit tinatakasan ng babaeng ito? Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa bedside table. Tiningnan niya ito. Si Marco. Sinagot niya ito. Hello. Sir, pasensya na sa abala, sabi ni Marco sa kabilang linya. Pero may lead na kami sa sniper. Agad na napaupo si Ram. Ano iyon? Nakausap namin ang isang informant. Ang pag-atake ay may pirma ng isang small-time gun-for-hire group. Pero ang utos daw ay galing sa itaas. May nakuha kaming pangalan na posibleng konektado. Isang dating pulis. Tinanggal sa serbisyo dahil sa isang kaso ng insubordination at assault. Sino? Tanong ni Ram, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Marco. Angelica Alcantara ang pangalan, sir. Natahimik si Ram. Angelica Alcantara. Ang pangalan ay umikot sa kanyang isipan, pamilyar ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ni Lika. Ang babaeng payapang natutulog matapos ang isang masamang panaginip. Ang babaeng nagligtas sa kanyang buhay. Lika Alcantara.
Angelica Alcantara. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pagdududang hindi niya gustong isipin. Sino ka ba talaga, Lika? Bulong niya sa katahimikan ng kanyang silid. Kinabukasan, naramdaman agad ni Lika ang pagbabago. Ang pakikitungo ni Ram sa kanya ay nag-iba. Mayroon pa ring distansya, ngunit ang dating lamig ay napalitan ng isang mapanuring init. Ang mga tingin nito ay mas matagal, na para bang sinusubukan nitong makita ang nasa likod ng kanyang mga mata. Mas maalaga ito, pinaghanda pa siya ng kape ni Manang Elena, ngunit kasabay nito, mas maraming tanong. Ayos ka na ba? Tanong nito sa kanya sa almusal. You were shouting in your sleep last night. Nanigas si Lika, ang hawak na tinidor ay halos mabitawan. Narinig niya. Narinig niya ang sigaw niya. Narinig niya ang pangalan. Miguel. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo, sabi niya, iniiwasan ang tingin nito. Masamang panaginip lang. Anong nangyari sa panaginip mo? Usisa ni Ram, hindi nagpapahalata na may iba pa siyang nalalaman. Hindi ko na po matandaan, pagsisinungaling niya, isang bagay na naging pangalawang balat na niya. Mabilis niyang tinapos ang kanyang pagkain. Maghahanda na po ako. Sa buong araw, naramdaman niya ang mga mata ni Ram na nakasunod sa bawat kilos niya. Sa opisina, sa mga meeting, kahit sa loob ng elevator. Ang pagiging malapit nila sa isa't isa, dahil sa pagsasama nila sa iisang bubong, ay nagiging isang laro ng pusa at daga. Sinusubukan niyang panatilihin ang propesyonal na distansya, ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay unti-unting lumiliit. At ang mas mahirap tanggapin ay ang unti-unting pagbagsak ng sarili niyang mga pader. Ang pag-aalaga nito noong nagkasugat siya, ang pag-amin nito sa sariling kahinaan sa loob ng kotse, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na parang higit pa sa isang empleyado, lahat ay dahan-dahang tumutunaw sa iyelong bumabalot sa kanyang puso. Nahuhulog siya. At iyon ang pinakakinatatakutan niya. Isang hapon, habang nag-iisa siya sa library ng mansyon, tinawagan niya ang kanyang handler sa Witness Protection Program gamit ang isang burner phone. Kamusta ka na, Angel? Tanong ng boses sa kabilang linya, si Agent Rivas. Maayos ako, sagot ni Lika. Ligtas pa ba ang identity ko? Sa ngayon. Pero kailangan mong mag-ingat. Ang pagliligtas mo kay De Villa ay naglagay sa iyo sa spotlight. Lumayo ka sa kanya hanggat maaari. Ang pagsasama ninyo ay mapanganib para sa inyong dalawa. Iyon ang problema, sabi ni Lika, napapikit. Nakatira ako sa bahay niya ngayon. Isang buntong hininga ang narinig niya mula kay Agent Rivas. Angel, alam mo ang patakaran. Huwag kang maging emosyonal. Huwag kang magtiwala. Gawin mo lang ang trabaho mo bilang silika, at kapag tapos na ang lahat, mawawala ka ulit. Naiintindihan ko, sagot niya, kahit na ang mga salitang iyon ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang lalamunan. Pagbaba niya ng telepono, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likuran niya. Napalingon siya, ang katawan ay agad na naging alerto. Si Ram. Nakatayo sa may pintuan, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Sino ang kausap mo? Tanong nito, ang boses ay kalmado ngunit may diin. Isang kaibigan, mabilis niyang sagot. Naglakad si Ram palapit sa kanya, dahan-dahan. Isang kaibigan na kailangan mong kausapin gamit ang isang teleponong hindi nakarehistro sa'yo. Nanlamig si Lika. Nakita niya ang burner phone bago pa niya ito maitago. Sino si Angelica Alcantara? Ang tanong ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Paano? Paano niya nalaman? Hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Huwag mo akong gawing tanga, Lika, sigaw ni Ram, ang kalmadong anyo ay biglang naglaho, napalitan ng galit at pagkadismaya. Isang sniper ang halos pumatay sa akin. At ang pangunahing suspect ay isang babaeng nagngangalang Angelica Alcantara. Tapos malalaman kong ang bodyguard ko ay may mga lihim na katawagan at mga panaginip na puno ng sigaw. Ano to, isang malaking pagkakataon lang. Umiling si Lika, umaatras habang papalapit si Ram. Hindi ako ang kalaban mo. Then who are you? Sigaw ni Ram, ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. How can I trust you when you're keeping secrets from me?
Paano ko ipagkakatiwala ang buhay ko sa isang taong hindi ko man lang alam ang tunay na pangalan? Ang mga salita nito ay tumago sa kanya, hindi dahil sa akusasyon, kundi dahil sa sakit na naroon sa boses nito. Ang sakit ng isang taong muling nakakaramdam ng pagtataksil. At paano ako magtitiwala sa'yo? Ganting sigaw ni Lika, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Paano ako magtitiwala kung ang tingin mo sa akin ay isang suspect? Kung lahat ng tao sa paligid mo ay tinitingnan ako bilang isang kasangkapan lang na pwedeng palitan kapag